Sa ngalan po ng ating Panginoong Kristo, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Jesus is the Answer. This month is a month of February na kung saan ay ang ating topic is talking about the favor of love. Pag-aralan po natin ang ano ba itong pabor ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Mula po sa Psalms 36 verse 7, how priceless is your unfailing love, both high and low, among men find refuge in the shadow of your wings. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo'y manalangin, O Amang Banal na siyang makapangyarihan. Minsan pa, itunghay mong iyong maamumukha sa amin. And thank you for the love of our Lord Jesus Christ na patuloy na ipinapadama ngayon sa amin. And thank you for the Holy Spirit to take over. At salamat po sa iyong biyaya na kami po ay makalapit sa trono ng iyong kaluwalhatian at minsan pa ay wala kang ililingid sa amin. Pagpalain mo kami sa pamagitan ng iyong salita at minsan pa ay ipaalam mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen. Favor of love. Ano ba itong favor of love of our Lord Jesus Christ sa ating mga buhay? Sabi sa Psalms chapter 36 verse 7, O Diyos, yung pag-ibig mo ay mahalaga. Ganun kahalaga. At matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Napakalalim. At napakahirap unawain kung ano itong ibig sabihin ng favor of love of our Lord Jesus Christ. Ito yung tanong bakit mo siya mahal? Yung tanong na bakit mo siya mahal ay nagtataka ka. Bakit ko nga ba siya mahal? Dahil ba'y pogi siya? Mayaman? Matalino? Mabait? Hindi Lahat ng yan ay wala sa kanya. Pero iwan ko nga ba? Bakit mahal ko siya? At kay dami naman, mas higit sa kanya. At mas, sabi nga, kung ating titingnan, sa yung pinaka-low profile. Pero, ewan ko. Basta, siya ang gusto ko. Dahil siya ang mahal ko. Yan po ang favor of love na naramdaman ng ating Panginoon sa ating mga tao. Sabi nga sa salita ng Diyos, sino ang tao upang bigyan mo halaga, O Panginoong Diyos? Ang katulad niya ay isang gamu-gamu na kay daling. Sabi nga, marupok. Ganun ang tao. At sinabi nga, ang tao, sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sinumang makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sino ang tao upang operan ng kaisang kaisa-isang bigatin Son of God, pinakamamahal ng Diyos? Sino ang taong ito? Sino siya? Bakit ganun na lang kamahal mo, O Diyos, ang taong ito? Sino siya upang alayan ng buhay ng pinakamamahal mong bugtong na anak? At sino ka upang mahalin ni Kristo tao na naka-low profile? Sabi nga, wala kang ibinigay
na kasiyahan. Dahil sa paningin ng Diyos, sa panuntunan ng Diyos, bagsak ka. Pero bakit? Bakit, tao? Dahil sa iyo, ang Diyos ay bumaba at nagpakatao at namatay para sa iyo. Para sabihin lang, mahal kita. That's the favor of God. Tapos na po yung pangangaral na ito. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya sabi nga ng psalmista, O Diyos, yung pag-ibig mo ay mahalaga at matatag. Ganon kahalaga ang pag-ibig ng Diyos na ipinapadama sa ating mga tao. My dear brothers and sisters in Christ, today we will study talking about the favor of love of our God. Una, alamin muna natin what is the favor of love of God and how we can have the favor of love of God. So, what is the favor of love of God means? Ang sabi ng matalinong tao, ang kanyang unawa, isa sa pagkaunawa niya sa favor of love, a secure feeling. Ibig sabihin, secure yung damdamin. That is always present. Yung damdamin na laging nariyan. Regardless. Pag sabing regardless, walang tanong-tanong, walang kumpara, or wala akong pakialam kung ano man ang reason mo. Sabi nga, regardless of your action or circumstances, anuman ang mga situation, wala akong pakialam. Basta ang nararamdaman ko, sabi nga, ay yung representing that essence of pure love. Basta totoo na nararamdaman kong mahal kita. Kahit sino pa yan, basta ikaw yan ang gusto ko. That it means the favor of love of God to you and for me. Ngayon, how do we know that is a favor of love of God? Totoo ba na talagang may pabor ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Pagsabing favor, kahit against all odds, at hindi ka man karapat-dapat, basta mahal kita, anak. Basta mahal ka ng Diyos. Bakit siya ba? Mas matalino ito kaysa dito. Mas matuwid ito kaysa ito. Ang sabi ng Diyos, anong paki mo? Kung siya ang gusto kong mahalin. Kahit sa paningin ng tao ay pangit. Kahit na sa paningin ko ay hindi siya kalugod-lugod. Pero wala akong magawa eh. Siya ang mahal ko. Na anong ibig sabihin? Even on the cross, ipinaglaban ka ng Diyos. Ipinadama ng Diyos. God's demonstrate His own love for you and for me. That's the favor of God to man. Even you are not worthy. Kahit ayaw mo sa Kanya, anong magawa ng Diyos? Kahit ayaw ng tao sa Kanya, pero naparito siya. Pilit na ipinadama ang pag-ibig sa sangkatauhan, sa iyo at sa akin, at sa lahat ng tao, na ayaw siyang kilanlin,
ayaw siyang tanggapin. Basta ayaw niyang tanggapin ang pag-ibig na ito. Pero ito yung tunay na pabor ng Diyos. Anong magawa niya kung ikaw ang minahal niya? Anong magawa mo kung ikaw ang gusto ng Diyos? Wow! Sarap naman ang pag-ibig ng Diyos na ito. Sino pa bang ayaw sa ganitong klaseng pag-ibig, right? Sira ulo lang talaga at satanas na talaga yung tao ng ayaw ng pag-ibig, the favor of love of God. Kaya, ang isang tao na ayaw sa Diyos, sabi nga, tunay na makamtan niya ang kung anuman ang hatol sa kanya, yung condemnation sa impyerno. Karapat-dapat nga talaga sa kanya yun. Bakit? Kasi ganun siya katigas. Kahit na lahat ng bagay, God's demonstrate His own love sa taong ito, pero ayaw niya pa rin sa Diyos. So, kung mahatulan man siya ng Diyos sa tinatawag na eternal condemnation sa impyerno, karapat-dapat nga na makamtan niya ang ganitong klaseng hirap sa impyerno eternally. Dahil yung pabor na pag-ibig ng Diyos ay, sabi nga, wala siyang tinatangi. Always remember, God's demonstration of His own love for you and for me, in Romans chapter 5 verse 8, sabi nga, God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinner, kahit patuloy kang nagkasala, gusto ka pa rin ng Diyos. Anak, adik yan Impyerno buhay mo dyan. Sira ulo ka na talaga, anak. Ang dami ngang nagkakanda, sa'yo? Hindi magkakanda, uga o lahat ay ginagawa, mga matutuwid na tao. Bakit ba yung parang sira ulo na yan pa rin yung gusto mo? Para bang ginagano ng God the Father, ang ating Panginoong Diyos na tunay na nagmamahal sa taong ito kahit ito'y makasalanan. Sabi nga, while we were still sinner, Christ died for us. Kung hindi lang totoong mahal tayo ng Diyos Ama, sasabihin niya talaga, sira ulo talaga yung anak kong ito. Anak, bakit ba nagpakamatay ka or tinanggap mo ang kamatayan para lang sa taong lupang itong makasalanan? Sira ulo ka na rin talaga, anak. No. Pero hindi. God the Father and the Son, no? Sabi nga, kapwa sila sira ulo. Masasabi natin, mga sira ulo talaga. Makasalanan ng tao. Kaya tawang-tawa si Satanas sa ating Panginoon. Nasisiraan na ito ng bait ang Diyos. Kahit na ang taong ito ay, sabi nga, naging sunod-sunuran na sa akin, nakontaminate na sa aking pagkakasala, naging alipin ko na ito, pero mahal pa rin niya ang taong ito. Kahit ginawa ko na to na mas sobrang Satanas pa sa akin, talagang gusto pa talaga kunin sa akin ang taong ito. Sira ulo talaga yung pagmamahal ng Diyos na ito. Sa paningin ni Satanas at ng sanlibutan, sira ulo ang pagmamahal ng Diyos. Hindi nila alam. This is the favor of God's love sa tao. At sana, ito yung nakikita natin. Kahit na pinagtatawanan na ni Satanas ang ating Diyos, pero bakit ganun pa rin tayo kamahal at gusto niyang agawin tayo kay Satanas?
This is a favor of love of our God to you and for me and to everyone na kahit ayaw sa Kanya. Kaya sabi nga sa Roma 5 verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya makita natin, ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa ating mga taong makasalanan. Maagaw lang niya tayo kay Satanas. Ganon ang pabor ng Diyos. Ganon siya ka-in love. Hindi niya tinitingnan kung mas masahol ka pa kay Satanas. Ang mahalaga, Kanya ka. Ako, ikaw, tayong lahat ay sa Panginoon. Dahil nagmula tayo sa Diyos. Kaya, His demonstrations of God's love, hindi siya nangiling. Ibigay, ialay ang Kanyang buhay sa iyo. Makuha ka lang sa kadiliman at sa kontrol at kapangyarihan ni Satanas at maibalik sa Kanyang piling upang madama mo kung gaano ka kamahal ng Diyos. He loves you. Unconditional love. This is the favor of God's love to you. Kahit wala kang ginawang mabuti, ma-inlove lang siya. Lahat ginawa mo, wag siyang ma-inlove sa'yo. Pero inlove na inlove sa'yo ang Diyos. Always remember that for the Lord is good and His love endures forever. Kailanman ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw sa'yo, tao. This is the favor of love of God to you and for me and to the whole world. Sana maunawaan natin yung pabor na ito na pag-ibig ng Diyos. Psalms 100 verse 5, for the Lord is good. Kaya makita mo, our God is so good because of His favor of love. Sabi niya, for the Lord is good and His love endures forever. Walang maliw. Forever ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, sa tao walang forever. Pero sa Diyos, siya lang makapagbigay sa iyo ng unconditional love and forever. Kahit ayaw mo na sa Kanya, gusto mong lumaya sa Kanya, ayaw mo ng pag-ibig mo, ganon siya kabuang-buang sa iyo. Ganon ka kamahal ng Diyos. Kaya nagawa niya buhay niya. Inalay sa iyo. Binulunter niya ang sarili niyang mamatay para sa iyo. Kahit hindi mo siya mahal, maipadama niya lang sa iyo ang pabor ng Kanyang pag-ibig. Tao, ganon ang pabor ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. His faithfulness continues through all generation. Sabi nga, ang pag-ibig niya hindi lang sa iyo, kundi hanggang sa mga anak mo, kaapu-apuhan ng kaapu-apuhan ng kaapu-apuhan. Mabuti ang Diyos or mabuti ang Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang maliw. This is the favor of love of God to you. Hindi niya titingnan. Ang mahalaga maging Kanya ka. Ang mahalaga makuha tayo ng Diyos sa kamay ni Satanas. At mailagay doon sa Kanyang plano na makasama niya forever and ever. Nais niyang ipadama sa iyo. His love is priceless. His unfailing love, ito ay both high and low among men. Masumpungan natin sa Kanya. We find refuge in the shadow of His wings. Sabi nga, nais ng Diyos, kalingain ka. Gusto niyang ipadama ang pag-ibig mo, yung pagkalinga
yung pag-ibig niya, yung pagkalinga niya sa iyo. Maipadama niya sa lilim ng iyong pakpak. Iingatan ka niya. Kasi nasasaktan siya. Niluloko ka lang ni Satanas. Yan yung tunay na nagmamahal. Nasasaktan siya kapag umiiyak ka, hindi ka comfort, magulo ang buhay mo, puno ka ng takot, at higit sa lahat nasasaktan siya. Hindi ka mahal ni Satanas. Dahil siya yung tunay na nagmamahal sa iyo. That's the favor of love. How can we have this favor of love of God? Sabi nga, wala kang ang gagawin eh. Pero paano? Bakit nakamtan natin ang favor of love of God? Kahit na nga ayaw mo eh. Pero bakit nadama pa rin natin ito? Alam mo, sabi nga, kung ayaw mo talaga, kahit yung pabor ng Diyos, even kamatayan, ipinaglaban ka niya. Kahit nasaktan siya, at ayaw mo talaga sa kanya, wala na siyang magagawa. Ginawa niya ang lahat. Sabi nga, inalis niya ang lahat ng pamantayan, high or low. Siya nang nagpakumbaba. Hindi na niya tiningnan kung anong profile mo. Makuha ka lang niya. Pero walang magawa ang Diyos kapag yung pabor niya ito ay talagang pinili mo na talaga yan si Satanas. Pero ganun siyang makipaglaban sa iyo. Kahit ayaw mo sa kanya, pinipilit niyang agawin kanya kay Satanas. Pero kung ayaw mo talaga, sabi nga, wala na siyang magawa. Kaya, paano natin lubos na makamtan yung tunay na favor of God, the favor of love of God? If you love me, sabi ng Panginoon, and keep my commandments. Kasi ganun siya eh. Ginawa niya ang lahat para maipadama ang pag-ibig sa iyo. Pero ayaw mo, so wala na siyang magawa. Kung talagang nag-decide ka kay Satanas ka na habang buhay at gusto mo yung kaparusahan sa impyerno. Pero those who love Him and keep the command of God, yan yung lubos na makatanggap ng favor of love of God. Kahit na ito'y binibigay na niya sa iyo, pero kung ayaw mo, wala siyang magawa. Ang makatanggap lang this favor of love of God, yaong nagmahal din sa Kanya at nag-obey sa Kanyang command. Paano nating makuha ang favor of love of God? If you love me, sabi niya, and keep my commandment. Sabi sa John chapter 14, 15 to 16, if you love me, you will obey what I command. So, makamtan natin ang favor of love of God kapag nag-response din tayo sa Kanya. Tinanggap natin ang Kanyang pag-ibig at pinahalagahan natin ang Kanyang pag-ibig at minahal din natin siya at sumunod sa Kanyang utos. Kung iniibig ninyo ako, sabi ng Diyos, tutuparin ninyo ang aking mga utos. So those people ang lubos na makatanggap ng favor of love of God. Bagaman ito'y ibinigay niya na sa lahat, kahit sa pinaka makasalanan pang tao. Pero kahit anong gawin ng Diyos, kung talagang ayaw mo sa Kanya, wala siyang magawa. Pero those who love God and keep or obey His command, ito ang makakakuha ng favor of love of God. At ano pa? Verse 16, and I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. Kung makamtan natin ang ibinibigay sa atin na pag-ibig, yung favor of love of God, ito pa yung another favor ng Diyos. Sabi nga, makamtan na natin ang Kanyang pag-ibig, maidadagdag pa ang Panginoon. Sabi niya,
I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. So, sabi niya, dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Kung kamtin natin yung favor of love of God, hindi lang yung kanyang pag-ibig, padalhan pa niya tayo ng Santong Espiritu to lead and guide. To lead and guide us doon sa kalooban ng Panginoon habang nabubuhay tayong sa mundong ito. Kaya ninyong nasasabi niya na talagang maipadama niya sa atin ang kanyang pagkalinga. No? Iingatan niya tayo sa lilim ng kanyang pakpak. Kapag nandoon na kunin natin ang ipinapadama sa atin ng Diyos na pag-ibig, makakamtan natin ang pabor ng Diyos. Kakalingain niya tayo at iingatan niya tayo ng kanyang bayubay na pakpak. Hindi niya nahahayaang maagaw tayo muli ni Satanas sa kanyang piling. Yan yung favor ng Diyos sa atin kapag lubos na magre-response tayo sa kanyang pag-ibig sa kanya. God said for us today, if we receive His favor of love, alam mo, kapag makamtan na natin yung pabor niya, at ipinagkaloob na sa atin ang papatnubay at gagabay is no other than the Holy Spirit. God said, I am bringing you into a whole new realm. This is the favor of the love of God. Dadalhin tayo ng Diyos doon sa whole new realm of divine strategy and understanding significantly increase in this hour. This is the moment na magiging kakaiba na ang ating pananaw, unawa. Dadalhin niya tayo doon sa, sabi nga, yung spiritual realm, new realm of divine strategy and understanding. Ma-increase yung ating unawa, lalawak spiritually. Sabi niya, that requires for some great change na siyang magbago ng ating mundo habang tayo naririto sa literal realm. There is a deep place in me. Maranasan natin yung lalim sa kanyang place, no? Yung deep place in me where you be called by my spirit in the understanding in a way you have not experienced before. Matindi yung favor of love of God pagkaloob sa atin. Ipaparanas niya sa atin yung napakalalim na lugar na kung saan ay tuturuan tayo ng Diyos ng kaunawaang hindi pa natin na-experience sa talang buhay natin in His spiritual understanding, spiritual realm understanding. Sabi niya pa sa atin, I am calling you deeper into the hidden place. Hidden place. Dadalhin tayo ng Panginoon doon sa napakalalim na hidden place in spiritual realm sa kanyang presensya. In the secret place to be schooled by me. Ituturo sa iyo ng Panginoon ang nais niyang malaman mo habang nabubuhay ka sa mundong ito. For I am not raising up a confused. Para habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kapag bukas ang ating spiritual eyes at kaunawaan, sa patnubay at gabay at pagtuturo ng Santong Espiritu, hindi tayo mako-confuse. In this hour, habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Sabi niya, I am rising up a concentrated people who are walking in the clarity, insight, and convictions of what I am speaking and my strategies. Malalaman natin kung ano ngayon ang kalooban ng ating Diyos, ang kanyang mga strategies in spiritual realm. Maunawaan natin. Ito pang sabi ng Panginoon. God said,
Take authority over that which is trying to hinder you from entering into the invitation, into the understanding, that which is before you, and anything that is coming to hinder your insight and discernment. Sabi nga, wasakin natin, take the authority, na huwag tayong mahadlangan ang ating kaunawaan at i-increase ng Diyos yung ating discernment in spiritual realm. For the very attack of the enemy against your senses in this hour is an indication of the level of understanding that I am bringing you into. Dadalhin tayo doon ng Panginoon sa kaunawaang kailanman. Hindi natin nauunawaan before. Ngunit ngayon, walang itatago ang Diyos. Ihahayag niya sa atin. Tayo na mga tumanggap ng kanyang dakilang pag-ibig. The favor of the love of God ay ating mararanasan today and forever. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, grab it. This favor of love of God, para hindi niya ipagkait sa atin ang lalim, ang lapad ng lugar ng kanyang spiritual understanding, sight, and discerning. To God be all the glory. Ama, maraming salamat na hindi mo ipagkait sa amin ang favor of love of God at maganap ang iyong kalooban, at salamat for the mind of Christ and the Holy Spirit to continue to take over to each and every one. Pagpalain mo kami sa salitang ito na aming napag-aralan, at salamat na masumpungan namin ang lubos na pabor ng iyong pag-ibig. Receive the blessings of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen.